liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Lorenzo o Saint Lawrence. Siya po ay isang diakono at naging martir dahil sa kanyang pagsunod at pagtupad ng kanyang tungkulin na iniatang sa kanya bilang isang diakono, isang tagapangasiwa ng templo, lalong-lalo na ng mga kagamitan ng templo. At siya po ay ipinapatay ng isang emperador dahil po sa kanyang ipinamalas na katapangan. Nang ang mga tao ay nagugutom at nangangailangan ng pagkain, kanya pong ipinagbili o ipinamahagi ang kayamanan ng simbahan upang magamit ng mga tao. At dahil dito, nung hinihingi na ng emperador ang kayamanan ng templo, ang kanya pong dinala ay ang mga mahihirap at kanyang sinabi na ito ang kayamanan ng simbahan. At dahil doon, nagngit-ngit sa galit ang emperador at siya po ay ipinaihaw ng buhay. At habang iniihaw, sinabihan niya yung nagtutorture sa kanya na ipaling yung kabilang side ng kanyang katawan para pantay na maluto. So, ganun katapang, no? Ang isang taong nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ganon katapang ang isang sumusunod sa Kanya. Kung kaya, muli nating kilalanin kung sino si Jesus sa atin po mga narinig na ebanghelyo nitong buong linggo. Nung Lunes, ipinaalala po sa atin na si Kristo, nang siya po ay mangusap, kung paanong nakita rin niya ang pangangailangan ng mga taong sumusunod sa Kanya. Siya po ay nahabag at nagkaroon ng yung compassion sa Kanya na hindi niya matitiis na umuwing gutom ang mga tao. Kung kaya't nung Lunes, sinabi niya sa mga alagad, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. So nililinaw natin ulit na magbibigay lang naman sila. Yung ibibigay nila
ay galing pa rin sa Kanya. Galing pa rin sa Diyos. Yun nga lang po, no? Kadalasan natatakot tayong magbigay kasi nga pag nasa isip natin, akin ito, akin lang ito dapat. Kaya natatakot tayong magbigay. Kaya yung sabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila. At napakain nila ang 5,000 katao mahigit. At nung Martes, ipinaalala din sa atin, no, kung sino itong nagbibigay ng utos na magpakain sa mga tao, na marinig ng mga apostol ang tinig na nagsabing, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. At nung Miyerkules, sinabi rin naman niya, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, doon sa isang ina na lumapit para sa kagalingan ng kanyang anak, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At agad-agad gumaling yung kanyang anak na sinasapian ng masamang espiritu. So, yung pananalig kay Kristo na siyang nag-uutos sa atin na ipinakilala bilang pinakamamahal na anak. Napakahalaga nun para sa atin pong mga hinihiling o mga hinahanap nating kasagutan. At in-acknowledge din naman ito ni Pedro nung nakalipas na Huwebes nang tanungin ni Jesus, sino ba ako para sa inyo? Ano ba ang masasabi ninyo para sa akin? At sinabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At kahapon, pinaalala din ni Jesus, no? Hindi lang tayo basta lalapit sa Kanya, hindi lang tayo dapat o basta-basta na lang na mag-a-assume, no, na tayo po ay maliligtas. Kasi ang sabi ni Kristo, kung sino man ang ibig maging o sumunod sa akin, una, matutong limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So, hindi rin basta-basta, no, na o hindi madali. Meron tayong dapat gawin. Kaya nga mahalaga yung pagkilala natin kay Kristo dahil yun yung kapag kilala mo ang isang sinusundan mo, kaya mo itong panindigan at kaya mo itong sundan hanggang sa dulo. Hindi lang yung puro simula lang tayo. At kung sa araw na ito, sa pagdiriwang natin ng ating pong kapisahan kay San Lorenzo na kumilala din kay Kristo, sumunod din kay Kristo, nangangako ang Diyos na pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. May ibibigay sa atin. Hindi sa mundong ito, kundi pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito. At yun yung dapat nating nilulook forward, no? Kung ano ang naghihintay sa atin, higit sa anumang iniaalok ng mundong ito. Kaya tiyakin din natin na sa atin pong tagumpay, sa ating kasikatan, sa atin pong posisyon, ay wag nating ikakahiya at wag nating ibabaliwala ang atin pong pananampalataya at paninindigan sa atin pong Panginoong Hesukristo. Amen.